Siawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin nawa ay magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag sa ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila may pananagutang magbantay sa inyo at magbigay sulit sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at ito ay hindi makakabuti sa inyo. Ang Diyos ang pinagmula ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay ng walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy ko'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako
sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sa ayong sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y humahatak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa aki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo't lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na nakuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis sila, lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong papuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang umaga at mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. No? Ganon din sa mga likuran po ninyo, pakibati din po sila ng magandang umaga. No, ayan. Alam niyo po, nung ako ay seminarista pa, naalala ko po yung sinabi sa akin ng aking parish priest nung kami ay naghahapunan. Sabi niya sa akin, alam mo, kapag ikaw ay magpari o ikaw ay magiging pari, isa sa mga bagay na tatandaan mo, ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis
sa may sakit o anointing of the sick is a non-negotiable sacrament. Kung merong maghihingi sa iyo ng sakramento na ito sa mga may sakit o sa may sakit, kahit na ikaw ay kumain, kahit na ikaw ay natulog, babangon ka, tatayo ka, at pupuntahan mo ang may sakit. No? Kahit na ikaw ay pagod, kahit na ikaw ay yung galing ka sa mga misa mo, tapos may hihiling sa iyo na, Father, pwede po bang magpapuntahan niyo po ang aking kapatid na may sakit at i-anoint niyo po siya sa pamamagitan ng sakramento ng anointing of the sick. Pupuntahan mo, babangon ka, kahit napagod ka, ay dapat puntahan mo ito. Sabi niya, anong reason? Sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa taong may sakit. Malamang hindi mo na maabutan at mas maganda na puntahan mo agad para maabutan mo pa siya. No? Lalong-lalo na kapag ito ay nakaratay na sa malubhang karamdaman. Kaya mga kapatid, bakit ko po yan nakwento sa inyo? Sapagkat ang kwento ng aking parish priest ay hindi malayo sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi ng ating Panginoon, pumunta muna tayo sa ilang upang malayo sa mga taong ito para man lang magpahinga o di kaya kumain. Sapagkat sa ating ebanghelyo, sabi dito, hindi na nakakain ang ating Panginoon o di kaya hindi na nakapagpahinga sapagkat marami ng taong dinadagsa ng ating Panginoon ng maraming tao sapagkat may kailangan sila sa ating Panginoon. Maaring ang kaniyang salita, maaring ang kaniyang pagpapagaling na sana ang mga tao sa ating ebanghelyo gawaran ng pagpapagaling sa anumang karamdaman ng ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, pumunta muna tayo sa ilang upang magpahinga. Pero ay pagpunta nila doon, dinagsa pa rin sila ng maraming tao. Pero napakaganda po, no? Ng ating ebanghelyo ngayon, ng ginawa ng ating Panginoon, nang dahil sa kanyang habag, magpapahinga na sana ang ating Panginoong Hesukristo, pero hindi siya nagpahinga sapagkat nahabag siya at naawa siya sa mga taong ito, no? Na sumunod sa Kanya. Para bang sa ating mga Pilipino may expression tayo, isusubo na nga lang, no? Ibibigay ko pa sa iyo yung pagkain ko. Di ba? Ganon? Magpapahinga na lang sana ang ating Panginoon dahil siguro sa pagod, pero hindi niya ito inaalintana sapagkat tinitingnan niya ang mga taong ito na sumunod sa Kanya na may habag at awa. Ganon ang pagtingin ng Diyos sa atin. Tinitingnan ka ng Diyos ngayon ng may habag at awa at pag-ibig. No? Kung ikaw ang pagtingin mo sa Diyos, andito ka ngayon dahil humihiling ka, nagawaran ka ng kagalingan ng Panginoon, tulungan ka sa mga problema na pinagdadaanan mo ngayon, o di kaya may partikular ka na kahilingan kung bakit ka ngayon nagsimba at hanggang ngayong deboto ka pa rin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil yan ang pagtingin mo sa Panginoon. Yan ang inaasam mo sa Panginoon kung bakit andito ka ngayon sumunod sa Kanya dahil kailangan mo siya ng tulong. Pero alam niyo po ba, tinitingnan ka ngayon ng Diyos ng may habag, ng may awa at may pag-ibig. Ulitin ko, ang pagtingin sa iyo ng Diyos ngayon, tinitingnan ka niya ng may awa, may habag at pag-ibig. Kaya Kanya napapansin natin sa mga bawat pagsubok sa buhay natin ay para bang nararamdaman natin na tinutulungan tayo ng Diyos o di kaya iniiwas tayo ng Diyos sa bawat kapahamakan na nangyari sa buhay natin. Di ba? Sapagkat bakit ka tinutulungan ng Diyos? Dahil
tinitingnan ka ng Diyos o nakatingin sa iyo ang Diyos ng may habag, awa at pag-ibig. Na ganon ang ating ebanghelyo ngayon, na hindi inaalintana ng Diyos ang kanyang pagod, na hindi inaalintana ng Diyos marahil ang kanyang gutom na gusto niyang kumain dahil nakita niya ang mga sumunod sa kanya, nahabag siya at naawa siya. No? Ganon din tayo mga kapatid, paglabas natin dito sa simbahan, inaanyayahan din tayo ng ating Panginoon, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na ibahagi ang ating karanasan ng habag at awa na galing sa ating Panginoon doon sa ating kapwa, lalo higit sa mga nangangailangan. Tingnan natin ang ating kapwa ng may awa, may habag at pag-ibig. Tingnan natin ang ating kapwa parehas ng pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya ito yung hamon sa atin ng ating Panginoon. Naramdaman, naranasan natin ngayon na tinitingnan tayo ng Diyos na may habag, awa at pag-ibig. Ganun din sana paglabas natin sa simbahan. Ibahagi din sana natin itong habag, awa at pag-ibig doon sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang matatag at manumbalik ang ating diwa at kalooban, lumapit tayo sa Ama sa mapagkumbabang pananalangin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang maihan ko sa'yo, Panginoon,
ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabihan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ng kapayapaan. Pagsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at bibig,
bago umalis si Panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piking na ito, ating pagsaluhan ang katawan dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at mastan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa biging na ito, alak at tinapay ang katawan dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong putihin, hinati-hating pagkain, katawat alay sa piking ni Jesus para sa atin. Sa biging na ito, ating pagsaluhan ang katawan dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Nihandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Pong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 na umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inanyahan po ang lahat na sumubaybay. Mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging na aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.